Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is April 14, 2024. So, bago natin simulan yung ating devotion, gusto ko muna magpasalamat sa ating Panginoon dahil binigyan na naman ako ng panibagong opportunity para magsalita or mapanood ninyo na dito sa gagawin kong video ng devotion para makapag-share or magturo ng kanyang mga salita. Hindi basta-basta itong ginagawa natin. Kasi itong pagsasalita or pag-share ng Word of God is pinagsaserban natin yung Panginoon. Hindi lang siya basta Panginoon. Kung meron tayong king, mga president, siya yung king of all king. Kaya napaka-special nitong Panginoon natin na siya yung dapat pagpasalamatan at purihin natin sa lahat ng araw, lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon. So, muli lang muna natin balikan yung ating series na tinalakay ngayon. Nakaraan ay yung Hope in God Promises. Yung nagkakaroon tayo ng hope sa pangako ng Panginoon. So, ang series na tinatalakay natin ngayon sa ating pagpapatuloy, ito ang Walking in Obedience. So, yun, kailangan nating sumunod dun sa obedience or sa mga salita ng Diyos, sa mga utos niya. Kasi yun yung tumutulong sa atin para lumago bilang isang Kristiyano at maging anak ng Diyos. So, ang Bible verse na tatalakayin natin ngayong araw, ito ang Matthew chapter 14, verse 20 to 23. Ito ay basahin natin dahil nagluloko yung aking cellphone ngayon is hindi natin mababasa to dahil nagluloko, pero muli lang basahin natin to para lumawak lang ang ating talakayan. Ang tatalakayin natin ang pagsunod ay parang paglalakad sa ibabaw ng tubig. So, gusto lang ipahiwatig nito is mahirap na sumunod kung hindi mo naisin or walang pahintulot ng Panginoon. Pero ang Panginoon is pinapahintulutan tayo lagi na kailangan susunod tayo lagi sa mga utos niya. So, para lumako yung talakayan natin, tayo lumako sa ating teaching. Ang una is obedience need confirmation from Christ. Ayun naman gaya sabi ko, ay napahintulot ng kailangan yung obedience or pagsunod is kailangan ng pahintulot on confirmation na mula sa Diyos. Dahil minsan may sinusunod tayong iba yung sa mundong ito, yung mga masama, pero pag may pahintulutan ng Panginoon is talagang mag-grow tayo kasi hindi tayo pahintulutan ng Diyos kung makasama sa atin or hindi tayo matututo. So number 2, obedience demand focus on Christ. So yung pagsunod is alam natin yung ibang tao is hindi naman lahat or minsan tayo aminin natin na hindi madali minsan sumunod sa Panginoon dahil may pagkakataon na inuuna natin yung ating flesh sa mundong ito, pero nagdedemand siya ng focus sa Christ. Pero pag gustuin natin ito mula sa puso't isip at mamahalin natin ang Panginoon, sasambahin, ito ay mas gagawa natin. So number 3, obedience requires praising Christ. Yung pagsunod ay nag-require ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kailangan pag sumunod tayo is meron din tayong pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoon. Sa ating application, ask for God's will. Yun, mag-pray tayo or hilingin natin tanongin natin sa ating Panginoon na bigyan tayo ng kanyang mga God's will or magagandang God's will. Pakinggan tayo ng Diyos, hindi ambing ang Diyos, hindi maikli ang kamay ng Diyos para tayo dinggin. Number 2, obey with focus. Kailangan yung pagsunod natin sa Panginoon is nakapokus tayo sa Kanya. Hindi lang tayo magpo-focus dun sa makabundong ito. Kung may problema tayo or may hilingin tayo, mag-focus tayo sa Panginoon sa pagsunod. Number 3, believe in God's sovereignty. Yung kailangan maniwala tayo dun sa sovereignty ng ating Panginoon. Sa ating discussion, why is walking obedience is like walking on water? So, sa ating kasagutan, please comment sa ating comment section and para ma-share tayo ng ating kasagutan, especially yung Word of God. And ayun lang po para sa araw ng devotion and naway may natutunan tayo. God bless to all.